Kamusta mga kaibigan? Sa video na to ay pag-uusapan na natin ang bagong kabanata ng Sakamoto Days, ang Chapter 223. Sa pagsisimula ng kwento, nauwi sa isang restaurant ang paglalaban nila Nagumo at Oki. Matapos nilang mag-order ng kanilang maiinom ay pinaalalahanan sila ng sales lady na mag-enjoy sila sa pag-inom ng kape. At nang papainom na sila, dito tinangka na kuhanin ni Nagumo ang isang kutsilyo na nasa mesa nilang dalawa. Agad na ibinato ni Nagumo ang kutsilyo na to mula sa kinaroroonan ni Oki, pero agad lang ding nasalag ni Oki ang pag-atake na yun sa pamamagitan nitong maliit na kutsara na hawak niya, na ang kutsilyong ibinato ni Nagumo ay tumama sa isang pader na nagresulta sa pagkawasak ng pader. Matapos ang pagkabigong pag-atake ni Nagumo ay sinubukan niya namang sit-in si Oki. At dahil sa sobrang lakas ng ginawang pagsipa ni Nagumo ay tumalsik talaga ng sobrang layo si Oki. Habang yung mga tao naman sa loob ng restaurant ay walang kamalay-malay sa nagiging laban. Matapos ang pagtalsik ni Oki mula sa sipa ni Nagumo ay makikitang nagawa niyang hindi masaktan sa atake na yun. Nanabalance pa niya na hindi matapan ang kanyang hawak-hawak na kape. Habang iniinom niya ang kape ay tinanong niya si Nagumo kung hindi niya ba pwedeng i-enjoy muna yung kapeng in-order niya. Agad na pinaalala ni Nagumo yung babayaran niya sa mga kapeng in-order nila. Inabot niya kay Oki yung deal na to, mga kaibigan. At dahil sa patuloy na sagupaan nilang dalawa ay sabay silang tumilapon mula sa restaurant na kinaroroonan nila. Sinagot ni Oki yung sinabi kanina ni Nagumo na hindi niya daw kailangan yung bill na yun. Ang sagot naman ni Nagumo ay, hindi ba gawain ng mga boss na sila ang magbayad ng mga bayarin? Pero ipinaalam ni Oki na hindi na siya ang boss nitong si Nagumo. At kung ganun daw, ay wika ni Nagumo mga kaibigan, kung sino daw ang makasurvive sa laban nilang dalawa ngayon, ay siyang magbabayad ng bills para sa kapeng in-order nila. Sabay inilabas ni Nagumo yung bag niya na pinaglalagyan niya ng armas. Dito din sumang-ayon si Oki kay Nagumo at inilabas niya din ang armas na hawak niya. Matapos mailabas ng dalawa ang kanilang mga armas para sa deathmatch nilang dalawa, ay dito na nga nagsimula ang dalawa. Agad naman na nawasak ang mga bagay na nasa paligid ng dalawa. Sobrang lakas nga ng sabayan nilang dalawa, at ni isa sa kanila ay walang gustong magpatalo. Pero habang patuloy ang laban nilang dalawa ay matapos nilang mahulog mula sa mataas na palapag, dito naman sinabi ni Oki kay Nagumo na hindi ba sabi mo kanina na kapag wala kayong dalawa ni Sakamoto sa New JAA ay matatalo kami, hindi ba? Kaya hayaan nga daw niya si Oki na bigyan siya ng advice, huwag daw maging mayabang itong si Nagumo, dahil ang pamamayagpag ng order ay matagal nang nawala. Dagdag pa ni Oki habang hawak niya ang salamin niya na, nirecruit na daw sila ng mga malalakas na assassins na aanib sa New JAA. Pero habang nangyayari ang usapan nilang dalawa, ay sa kabilang banda naman ay makikitang nag-uusap ang dalawang magkaibigan na to. Reklamo ng isa na nagiging masama na daw yung safety ng mga tao sa lugar nila lately. At sinagot naman ito ng kaibigan niya na dahil daw yun sa bagong namamayagpag na asosasyon sa lugar nila na tinatawag na New Japanese Association of Assassins. Habang naglalakad sila ay may napansin ito na isang police officer. Agad niya itong nilapitan at sinabihan niya ito na panatilihin niyang maayos ang kanilang lugar sa kadahilanang nabubuhay naman itong mga pulis na to sa kanilang mga taxes, kaya ayusin nga daw nila yung kanilang trabaho. Pero imbes na makinig at sumagot ang pulis, mga kaibigan, ay habang nagsasalita ang lalaki ay ipinasok nito ang baril niya sa bibig ng lalaki at dito niya ito pinaputukan. Matapos niya itong patayin ay sinabi niya na naging pulis daw siya sa kadahilanang gusto niyang gumamit ng baril. Pero ngayon na legal na ang pagpatay ng mga tao, ay salamat sa New JAA, dahil wala nang dapat pang ipag-alala. At hindi ko na kailangang manatili sa pagiging pulis, wika ng lalaki na to. Pero still, bakit pa daw siya inaanyayahan ng organisasyon na sumali sa kanila? At dagdag niya pa na kahit ano pa ang mangyari, as long as pwede siyang mamaril at pumatay ng iba ay ayos lang yun sa kanya. Napatingin naman itong police officer sa gilid niya dahil may nakita siyang mga taong nagkakaroon din ng alitan. Makikitang napipiko ng lalaki sa baby at sinabihan niya itong taong nakataklab na sobrang ingay nga daw ng bata at bakit daw tuloy-tuloy ito sa pag-iyak. At sobra-sobra din daw yung pagtataklab niya sa kanyang katawan para pang-protekta laban sa araw.
Pero patuloy sa pagiyak ang bata na agad namang ikinapiko ng lalaki dahil ang pangit daw ng itsura ng bata na to. Kaya sinabihan nga nitong nakataklab na tao na to na pasensya na, papatatahimikin ko din siya ngayon mismo. At sabay nga niyan mga kaibigan ay naglabas ng itak itong tao na to at dito niya nga pinutol yung ulo ng lalaki na wala nang nagawa dahil sa sobrang bilis ng pag-atake. Ikinatuwa naman ng bata matapos niyang masaksihan ang katapusan ng lalaking yun. Habang yung pumutol ng ulo naman ay natuwa sa naging reaksyon ng bata at napasabi siya na natutuwa itong alaga niya pag nakakakita ng dugo. Pero sa kabilang banda naman ay napunta ang mga pangyayari sa isang lugar kung saan naganap ang graduation ceremony ng Kansai Academy of Assassins. Nalulungkot na sinabi ng isang babae dito na nakakalungkot nga daw dahil aalis na sila papunta sa Tokyo. Pero kahit ganon, magkikita pa rin daw sila. Sabay natutuwang tanong niya na-scout kayong dalawa ng kapatid mo ng New JAA, tama ba Sheena? Agad naman na ikinagulat ng isang babae ang narinig niya. Pero dagdag pa nitong babae na hindi na daw nakakagulat yun dahil nasa top class naman daw itong sila Sheila at ang kapatid niya. Agad naman itong natuwa sa mga sinabi nila. At nang papaalis na sila matapos ang pag-uusap ay tinitingnan nito yung card niya dahil finally nga daw, makikilala na sila ng mga tao sa buong mundo. Habang ang kasama niya naman ay nag-aalala at sinabi nito na palagi daw na sinasabi sa kanila ng mga teacher nila na palagi daw nasa spotlight ang mga assassins. At hindi niya daw gusto na magtungo sa Tokyo dahil puro bastos daw ang mga tao na nandoon. Sinagot niya naman ito na masyado naman daw siyang naduduwag. At huwag siyang mag-alala dahil magiging ayos lang daw sila. Magiging pinuno sila sa Tokyo at patuloy silang papatay ng mga tao na magiging dahilan naman para makilala sila ng buong mundo. Habang patuloy na naglalakad ang magkapatid ay may isang tao ang nagsalita para kay Torres na nandito na daw ang mga juniors nila. At ang nagsalita pala na to ay si Gozo. Dagdag pa ni Gozo na hindi daw siya nagtungo sa school kahit kailan kaya ang pagkakaroon ng juniors ay exciting para sa kanya. Sinagot naman ito ni Torres na ang weird nitong si Gozo. At dito na nga nagtapos ang chapter 223 nanograms sa Kamoto Days, mga kaibigan. Mukhang malaking banta na naman ang magaganap para sa grupo nitong sila Sakamoto dahil may panibagong miyembro na naman ng New JAA. Hanggang dito na nga lang ang video natin mga kaibigan. At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Mag-iingat kayo palagi, mga kaibigan.